Sa Digo City, pinawalang bisa ng COMELEC ang proklamasyon ni Mark Douglas Chan Cagas bilang nanalong Vice Governor ng Davao del Sur noong nakaraang eleksyon. Pinabura ng COMELEC ang petisyon ni Vice Gubernatorial Candidate Laniner Kadungog na i-disqualify si Cagas na nasangkot sa pork barrel scam ni Janet Napoles nung siya pa ay congressman ng Davao del Sur. Sa Island Garden City of Samal, umabot sa 750 na mga mag-aaral ng Samal College ang nakatanggap ng tig 10,000 pesos na cash assistance sa ilalim ng Tertiary Education Subsidy Program ng Commission on Higher Education o CHED. Batay ito sa Republic Act 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na basihan ang pagbibigay ng cash assistance sa mga mag-aaral ng CHED recognized colleges and universities. Sa Davao City, pinalalakas ng Department of Agriculture o DA Region 11 coconut industry hindi lamang bilang isang traditional crop kundi isang mahalagang bahagi ng pag-unlad ng mga rural communities. Sinabi ni DA 11 Regional Director Macario Gonzaga na niyog ang pinakamaraming puno sa buong rehiyon at mahalaga na ito ay masuportahan bilang solusyon sa problema ng mababang presyo ng kopra. Sa Basilan, patay ang isang rubber topper matapos sumabog ang isang improvised bomb sa isang rubber plantation na kanyang pinagtatrabahuan sa bayan ng Sumisip. Ang nasawi ay si John Roy Alvarez na kawani ng Mangal Agrarian Reform Beneficiaries Development Cooperative Marbedco. Sabi ng PNP, aksidenteng naapakan ng biktima ang pinaminiwala ang landmine kaya ito sumabog. Sa Basilan pa rin, kinundena ng 101st Infantry Brigade ang pagpatay kay Nazri Atarahin na isang Arabic teacher at barangay kagawad sa bayan ng Tipo-Tipo. Si Atarahin ay nasa bus terminal para bumiyahe nang napitan ng sospek at pinagbabaril. Nanawagan ng militar sa publiko na tumulong upang mabilis na maresolba ang kaso.